So, yun guys, no. Good morning. So, hindi ka pa ba marunong mag-return refund ng item na in-order mo sa Shopee? Hindi ka pa marunong? Okay. Nasa tamang video ka. Ngayon, tuturuan ko kayo dito. Actually, nakapag-post na naman ako ng video tungkol dito way back 2023 yata. Oo, nandun pa kami sa Santa Rosa Hub. Pero syempre, may mga nagbago din. I-update natin yan. So, kailangan mag-upload din ako ng bago. Bukod kasi sa may mga pagbabagong kaunti, marami pa rin po talaga ang hindi makaintindi pagdating sa ganitong usapin. Hindi ko naman sinasabing hindi nila actually naiintindihan, no? Pero mas maganda na rin siguro kung mapanood nila to, matuto sila. Matuto tayo, di ba? No, sige, umpisahan na natin. Ganun din naman yun, no? Okay. Unang gagawin nyo, guys, ito. Kunin nyo yung cellphone nyo, no? Tapos, buksan nyo yung Shopee app. Ayan, makikita nyo yan. Home screen ng Shopee. Ayan. Sunod mong gagawin, sa bottom right o sa pinakababang kanan, may pipindutin ka doon. Me. Ayan, me. Pindutin mo yung me. Pagkapindot mo ng me, eto na yung lalabas, guys. Ito na. Parang dashboard chenas to titignan, no? So, ayun na, ano, sunod yung pipindutin tong to receive, no? Ayan, tama, to receive. So, dyan na lalabas yung item ng mga in-order natin na dumating na i-return natin. Dahil may problema o anomalya. So, sunod natin. O, ayan, to receive. Tapindot nyo na. Example, no? Example to, In-example ko na itong in-order kong pedigree do sa tuta, ano? So, ayan, makikita nyo nga doon sa mismong order ko, merong dalawang pipindutin dyan. Return refund or order receive. Kita nyo yung dalawang yon. So, syempre, ang pipindutin mo yung return refund. Huwag yung order receive. Okay? Okay. Pindot mo ng return refund, ganito ang lalabas dyan. Ayan. Tatlong option ulit ang pipiliin mo. So, ano ba yung mga tatlong option na yan? So, receive damage items. So, kung item mo ay may dent, sira, basag, okay? Hindi nagana, okay? Expired, okay? Diyan papasok sa receive damage items. So, alam nyo na, ha? Sira, hindi nagana, may dent, may baliko, may basag, expired, o ayan. Diyan sa receive damage items. Ha? Tandaan nyo. Okay, sunod. Receive incorrect items. So, pag sinabing incorrect items, no? Ito yung umorder ka ng baso, ang pinadala sa'yo, asukal. Okay. Pasok yun doon. No? Ibang item yung na-receive mo kaysa doon sa in-order mo. Tandaan nyo. Tapos, isa pang papasok dyan ay yung mga peke. For example, wala akong mga counterfeit na items dito. Basta peke, no? Kunyari, dumating to asukal na to, natignan nyo na peke siya. Return nyo. Doon niya papasok. Tandaan nyo, no? Sa receive incorrect items, ang pasok ay yung mga maling pinadalang item ni seller. So, ano ba yung mga maling item na pinadala ni seller? Mali kulay, mali size, mali model, o mali as in maling item talaga yung pinadala, no? So, okay na yun. Tapos, sumunod yung peke, yung mga counterfeit. No? Hindi kasi nawawala yung peke. Okay, next. Did not receive some or all of items, no? So, mapasok naman dito, no? Parcel not delivered. Ayan. Pag parcel not delivered, ito papasok yun. Alam nyo na yung magugulat kayo minsan. No?
Pag-check nyo sa cellphone nyo, delivered na yung parcel pero wala pang dumarating. Ayan. Ganyan po yun. Diyan nyo po yun i-report. Ngayon, huwag naman kagad. Baka mamaya nag-advance lang naman yung rider at baka kilala mo lang din naman yung rider at alam mo, napindot-pindot lang. Ay parating na rin naman pala. So, antayin muna natin bago natin i-report. No? Sumunod, missing part of the order. For example, ang in-order mo ay 3 cut stick. No? 3. Kaso ang dumating lang ay 2. So, ibig sabihin, may kulang. Missing part of the order. Doon yung papasok. Ngayon, may isa pang option niyan, empty parcel, no? For example, dumating yung parcel mo. Ayan, may ganyan eh. Dumating yung parcel, walang laman. Ito sa mga minamahal kong customer, no? Huwag mo na kayo magagalit kagad sa rider, kunyari yung parcel walang laman, ha? Kasi, actually, wala na din naman kami alam kung bakit walang laman yan at kung ano ang laman yan. So, kung wala naman, report nyo na lang. Wala naman kami magagawa dyan. So, iimbestigahan naman yan. No? Pero all in all, hindi naman namin basta-basta gagalawin yan. Okay? Let's move on. Sumunod. Ito yung lalabas dyan. No? Yung mga specific details, dito na natin ilalagay. So, description. No? I-describe natin yung problema. Ayan, problem you face. Tinatagalog ko na nga lang halos eh, para maintindihan nyo. So, i-describe mo kung ano yung problema doon sa item. Ayan. Tapos, mag-add ka ng photo at mag-add ka rin ng video. No? Evidence yan. Proof yan. No? Kaya ako sa inyo, sa mga customer, ina-urge ko kayo na kada may darating kayong parcel, no? Lalo na yung mga high value na yan, videohan nyo bago nyo buksan. No? Para may maganda kayong evidence in case na mali, may damage, o kulang yung dumating sa inyo. No, di ba? Tapos, pagkatapos ng lahat ng yan, okay, lalagyan nyo ng email nyo. Then, refund. Yung refund to, pwede yung may option na tayo na GCash at saka bank transfer na parang sa bangko na lang i-send. So, pinutin nyo na lang yun, palitan nyo na lang, no? After nyan, so dito napapasok yung mga bago, no? Doon sa may return refund. After nyan, pag nasubmit nyo na yan, kumpleto na kayo, nasubmit nyo na, ayan, bago. So, hindi ko lang kung bago to. Bago pa to o luma na. Anyway, kasi ang bago sa amin, ganito, kami na yung na-pick up ng return refund nyo. So, kunyari, ako, nag-deliver ako sa inyo, ng mga customer ko, ni-return refund mo, ako yung pipick up. No, di ba? Okay. Ako yung pipick up. So, mabalik tayo. Piliin mo yung pick up kung alam mong may pag-iiwanan ka ng item, hindi ka aalis ng bahay, o basta nandun ka lang sa location, no? Pipiliin mo, pick up. Kami ang pupunta sa iyo doon mismo sa address na ilalagay mo para kunin sa iyo yung item. No, kung sino yung naka-assign na delivery rider doon, siya rin yung pick up. So, sinasabay na namin yun sa pag-ikot. Okay? So, kung alam mo naman na wala kang pagbibilinan, lagi kang wala sa bahay, o ito pipiliin mo, drop off. So, po yung drop off,
pwede mong i-drop yan sa pinakamalapit na JNT sa lugar nyo. O sa'yo. Pinakamalapit na JNT sa'yo. Yan. Para malinaw. So, dalawang option yan guys. Hindi ko alam kung bago lang tong pick up na to. Pero para sa amin sa Shopee Express na last mile riders, bago yung pag-pick up namin ng return. No? So, ayun na nga, no? Pick up kung gusto mo na ay kukunin sa iyo yung item. O may rider na kukuha sa iyo ng item, wala po yung bayad. Pero make sure na may pagbibilinan ka kung aalis ka or nandun ka nung araw na yon. Okay? So, kung alam mo naman aalis ka, walang naiiwan sa bahay nyo, o wala kang pwedeng pagbilinan ng return mo, so, drop off mo na yan. Doon mo na i-drop yan sa pinakamalapit na JNT sa inyo. So, after nun, pag napili-pili mo na yan, pipili ka lang din ng time slot, no? Actually, hindi naman applicable yan time slot na yan, no? Kahit anong piliin mo dyan, oras pa rin namin delivery rider na masusunod kung anong oras kami makakadaan sa inyo. So, after nun, confirm mo, antayin mo na lang. So, sa mga hindi po nakakaintindi, no, ito, marami pa kasing hindi nakakaintindi na ito. May mga customer pa rin, no, na pinipilit na sa amin kunin yung refund. So, ito po, ang refund po ay papasok sa Shopee Pay wallet nyo. So, pwede rin pong, maraming option Pwedeng diretso sa bangko o pwedeng diretso sa GCash. GCash nyo o kaya sa C-Bank. Pero hindi po magbibigay ang delivery rider ng refund. So, wala po sa amin yan. Kaya wag po nating ipilit, ha? Okay? Approve ba tayo dyan? Kasi lately, na itong mga nagdaang araw, meron naman ako naging na-encounter na kinukuha sa akin yung refund. Wala naman po ako ibibigay. Diba? Kasi fix po yung i-remit namin, hindi po pwede mabawasan yon. So, yun nga, pinapaliwanag ko ulit sa inyo para maintindihan nyo na ang refund po ay papasok sa Shopee Pay wallet o diretso na sa bangko o diretso na sa GCash nyo. Basta may mga option po yon. Hindi po rider ang magbibigay. Na? Approve ba tayo dyan? So, ilong naman. At magre-ready na ako. Kasi uwi ako sa kabilang bahay gawa ng rest day ako. Bye-bye.